guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga pagkain ng mga domestic helper dito sa Hong Kong? So ako, personally, ang pagkain ko is more on sardinas, noodles, and then, itlog. Ayan, yan yung mga pagkain ko dito. And thankful na ako niyan kasi as long as yung goals ko is nakafocus ako doon. And na ano ko naman, napapadala ko yung pera ko ng 30,000 ganun. So, kaya ko magpadala ng 30,000 every month. And yung natitira dun is napagkakasya ko sa isang buwan ko na day off. Ayan. So, hindi lahat guys ng mga katulong dito is maswerte and marami. I think 50% or sobra pa ng mga katulong dito is grabe yung pagkain. Hindi ganun kawawa. Ayan. So, yung kaibigan ko is wala masyadong karne, puro gulay yung binibigay sa kanya. Sa kanin naman, walang problema, pero gulay, more on gulay yung binibigay sa kanya parati. Wala daw karne. So, ang ginagawa niya, bumibili siya ng sardinas, mga tuna, yan yung binibili niya kapag lumalabas siya. Sa Central kasi nakakabili ng mga Filipino food, and ayun, yun yung kinakain niya. Ako naman, more on sardinas. Yung sardinas na isang peraso, ilang araw ko yan mauubos, parang ilang kainan. 4 na kainan kasi 4 na isda yan, 'di ba, sa loob. So 4 na kainan ko yan inuubos yung isang sardinas, and parati lang akong bumibili ng saging, yun yung pinapartner ko sa kanya or kaya prutas. Sa umaga tinapay ako, tanghali kanin. Ayan, kumukuha ako ng kanin, or kapag nagsasaing ako sa umaga ng pagkain ng bata, sinasama ko na yung kanin ko para sa tanghali. And then, parating ulam ko niyan is, yun nga, sardinas, and then partner ng saging, o di kaya minsan itlog, naglalaga akong itlog or scrambled egg. Ayan, depende sa mood ko. And minsan naman is noodles. Napapagod kasi ako magluto, kaya ayoko. Noodles kasi it takes 4 minutes bago maluto. So pagod ako, and then ang dami kong hugasan pagkatapos. Kaya hindi ako nagluluto. Pero nandyan naman, pinapabayaan lang naman ako. Chicken wings, ayan, minsan meron akong chicken wings na nakalagay sa ref. Amo ko bumibili. Pero sinasama ko yan pagluto kapag nagluluto ako ng pagkain sa bata, oven, and then doon binibake ko din yung chicken wings ko. Ayan. So sa gabi, swerte na lang kapag nagluto sila ng may sabaw. Yun nga, yung baboy doon yung kinakain ko, and then yung ibang gulay katulad ng carrots, and then ng carrots and then mais. Sa isang nag-post naman, grabe yung binigay sa kanya guys. Wala siyang pagkain, nagluluto. Mabait daw yung amo niya, pero yung niluluto niya is para lang daw doon sa mga amo niya. Wala siyang pagkain na kanya. Kanin lang yung kinakain niya. And then, pagka may mga tinatapon daw ng mga pa-expire na pagkain, ganyan, pinupulot niya daw yung tinatago niya, and then yun yung kinakain niya. So, nag-post siya, na hirap nga siya. And then, 1 month pa lang siya, kaya wala siyang pera pambili. Sabi ng ibang nag-comment doon is, bumili siya ng pagkain niya. Pero sabi niya, wala nga daw siyang pera kasi magwa 1 month pa lang. May nag-volunteer doon na bigyan siya ng mga canned foods, and then kape. Swerte na lang ako sa sarili ko kasi hindi ako nagkakape. Masikmura kasi ako, and parang ayoko. Naglalaway ako, and nalalasahan ko yung kape dito pagkatapos. Kaya sa gabi nagfi-fresh milk ako bago matulog. Ayan. So, yun nga, kada 6 na peraso yung fresh milk, 22 Hong Kong dollar. So, every day of bumibili ako niyan. And meron naman kasi akong space doon sa taas na ref, and nandun lahat ng mga gamit ko. Lahat ng pagkain ko. Fresh milk, and then peanut butter meron doon kasi yun yung pinapalaman ko sa tinapay. Peanut butter, basta palaman, and then orange, apple, and then itlog. Tapos hindi na din ako nagpapabili ng gulay kasi hindi ko rin naluluto. Naninilaw na lang yung dahon niya. Tamad kasi ako magluto, guys. Pero yung ibang katulong, buto-buto, or di kaya yung tinik ng isda na natira, yung pinaghimay-himayan na ng mga amo nila, yung pinagkuhanan na ng laman, yung natira nun ipapakain sa kanya, okay lang yun kung gusto mo talagang magtiis. Pero grabe naman kasi yung mga laway nila nandyan na, and then baka magsuka pa. Yung isa nga nagsuka dahil doon, siguro na food poisoning or hindi ko alam kasi
tira-tira na talaga yung pinapakain sa kanila. Buti sa akin dito yung amo ko, hindi ako pinapakain ng tira-tira. Ako na lang, depende na lang sa akin kung kakainin ko or hindi. Yung kinakain ko is yung sa bata, yung ano ng bata. Halimbawa, sa pack-lunch niya, binigyan ko yan siya ng chicken wings. Hindi niya kinain, so pag uwi, kakainin ko yan. Ayan, yung ginagawa ko. Pero yung sa mga matatanda, hindi ko kinakain. Yung sa mag-asawa, hindi ko kinakain. Hindi naman nila pinapakain. And then, ano pa ba? Yung mga pagkain dito guys ng iba, swerte nila, napakasarap ng pagkain nila, more on ano sila, kung ano pagkain ng amo, pagkain nila. Ako na-orderan lang ako nung nakaraan ng noodles, kasi walang bigas, so hindi makapagsaing para sa sarili ko, kaya nag-order na lang sila ng noodles, sinama na lang ako kasi wala din akong pagkain nung nakaraang linggo. Ayan yung issue doon. And sa pagkain talaga, kaya kailangan magbaon kayo ng pagkain, magdala kayo ng mga tuna-tuna, and then mga pansit canton, gatas, kape, kasi isang buwan pa kayong walang sahod, yung magpa-flight, and then depende kasi sa amo, minsan buraon sila. Pasalamat na lang kayo pag may amo kayong napakabait and napakasagana nyo sa pagkain. Swerte nyo na lang talaga, and wag nyo na yun pakawalan, and wag na kayo gumawa ng mali, wag kayong magnakaw, wag kayong mag-ano, kasi kapag nagbago yung ugali ng mga yan, magiging madamot yan, hindi ka nabibigyan. Kaya kailangan hanggat hindi sila nagbabago, wag mong abusuhin yung kabaitan nila. Ayan. So, sa akin naman, thankful naman ako kahit papano. Okay lang, hindi nagiging issue sa akin dito yung pagkain kasi kaya ko namang bumili and nagagawa ko naman ng paraan. Lalo, pagka kasi day off ko, merong mga nakasale nga sa park and shop na prutas. Yung nabili ko ngayon na saging, 6 na peraso, 6 Hong Kong dollars. So, parang 7 pesos yung isa. Binili ko siya. Nakasale na yan siya, guys. And diba, 1 linggo ko na yun siya makakain, and yung apple nga at saka orange nasa mall, ay nasa ano pa din, nasa ref pa rin, hindi ko nagagawa. And yun nga, bumibili ako nitong eto, Tide na labada, kasi yung sabon ng amo ko dito, hindi man lang bubula. Grabe yung powder niya, pinapasabon sa akin, hindi bumubula. Diyos ko, mas mabula pa yung surf natin. Punyeta. And then, bumili ako ng wine. Hoy, hindi ako naglalasing. Ano to? Baunin namin to sa bundok. Ayan. So, bumili ako. And hindi kami naglalasing. Ano kami aakyat minsan? 6. So, konti lang. Hindi naman ako pala inom. 1 or 2 ganto lang. And may kaibigan kami na grabe mag-inom. So, siya yung umuubos. And ako yung nakatoka sa wine ngayon. So, ambag-ambag kami. Sa akin ngayon yung wine. Sa kanila naman yung kanin. So, alam na nila na construction worker ako kumain. So, 2 tao yung nagdadala ng kanin. And then, parang 4 na takal ng rice cooker yung niluluto nila. Kaya mabigat yung mga bag namin pag-akyat. Kasi may mga baon kami na pagkain. And doon kami sa bundok kumakain. And then, meron ding nakatalaga para sa ulam. So, yung ulam ata namin next week, subscriber ko yung magluluto, adobong manok. Kasi, yung subscriber ko, sumama siya sa amin nung nakaraan. Yun nga, yung mga subscriber ko na iba, napapasama ko sila, and hindi ako mahirap kabanding. Ano lang ako, maldita talaga ako. Pero, pag naano mo yung ugali ko, maldita lang ako, pero mawawala din yan maya-maya. Okay na ako. Napagalitan ko siya kasi nga, sabi nga namin, alas 9, meet up na, alas 8 pa, nandun pa siya sa Central, kaya magpapadala daw siya. Eh, di na bad trip ako, sabi ko sa kanya, iwanan kita dyan, bahala ka dyan. Buti ka mo, nag-antay yung mga kasama ko. Kasi nahiya ako, syempre, dinala ko siya, and then, na-late siya, and then, parang, kasama din ako doon, parang nahiya din ako kasi syempre nag-antay sila. So sabi ko iwanan ko siya, buti ka mo, sabi ng mga kasama ko, antay na natin. So inantay namin, and then nakasama siya namin sa pag-hike. So ngayong mag-hike uli kami sa 16, sasama din siya uli, and then siya yung nakatoka ngayon na magluto ng adobong manok kasi wala yung amo niya, so makakapagluto daw siya. Ako gusto ko magluto talaga kasi ang sarap ko magluto, kaso hindi pwede, meron kasing camera doon sa kusina, and manonotice nila kapag may ginagawa akong kalokohan. Okay lang naman, pero kasi yung mga ingredients sa kanila, kaya ayaw ko. Kung wala lang talagang CCTV, ako na talaga. And then, meron ding nakatoka. Ako kasi, toka ko always, prutas, and then, nung nakaraan, wine, kasi $10 lang yung wine na bili ko sa Welcome kasi may code ako. And then, eto, 34, naka-sale siya. 34 ba? Yes, 34, naka-sale siya. Red wine ata to.
Ayan, so try lang namin. Kasi ginagamit lang namin to pang picture guys sa bundok. Kasi maano tignan pag meron kaming wine na dala. So, tatagay namin yan doon. Pero konti lang. Hindi naman siya nakakalasing kasi red wine. And hindi kami, at least kami, masaya lang. Yung nag-e-enjoy lang kami, tawanan lang, naglolokohan. Pero, alam mo yung limit mo, alam mo na hanggang dyan lang, walang magpapautang, walang magpapaloko. Lahat kami natural lang. Gusto lang namin mag-hike, mag-unwind, and mag-picture. Ayun lang. So, ano pa ba? Yung mga pagkain guys na binibigay ng amo, kung kayang tiisin. Pero pag di kaya, maghingi nga ng ng food allowance. Pero kasi nagte-terminate talaga sila. Pag nanghingi ka, doon na magbabago yung ugali nila pag hiningi mo yung food allowance mo. Mayroong chance na i-terminate ka, mayroong chance na kaya yung iba, inuunahan na nila, nagte-terminate na sila ng contract and sinasabi nila yung mga reason kung bakit sila umalis, kulang sa pagkain, ganito. Ako, nag-ipon ako ngayon ng resibo. Hindi man yan, kung hindi ko yan magamit, at least nakaipon ako. Kasi in case na may mangyari or pwede ako mag-break ng contact, irarason ko yung pagkain dito. So, nakadepende guys. At least, meron akong nakasave na konting ebidensya. Simula dumating ako dito, yung mga resibo ko na binibili ko, nandyan yan nakatambak. Pero, kahit papano naman, hindi naman nagiging issue sa amin yung pagkain. Kasi, may itlog naman dito na 10 peraso, 15 Hong Kong dollar mo siya mabibili. So, 2 linggo ko na yun makain. So, walang problema sa akin yung pagkain. Yung iba lang talaga, yung lang talaga, yung ibang mga katulong dito, malala pala talaga yung kanila. Tinapay lang pinapakain sa kanila. Magre-reklamo, magagalit pa yung amo. Bakit daw nangingialam na magluluto-luto ka dyan? Ganon. So, ako naman, hindi naman ako nakakarinig yan. And hindi ko pinapakailaman yung pagkain nila. Buti, ina-offer niya nga sa akin yung kamote doon sa ref. Kumuha ako 2, pero nandun pa din yung isang pack mahigit. So, hayaan ko lang yan doon. And alam niya naman na hindi ako nagkumukuha ng mga pagkain nila kasi ayoko nga na nai-issue ng ganyan. So, ayun lang guys. Pray na lang talaga kayo and expect the unexpected. Magbaon ng pagkain para in case na buraot yung amo, at least kaya mo pa din mabuhay ng 1 month. Ayan. So, if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye!